Magandang araw, Pilipinas. Nakikinig kayo ngayon dito sa Dapat Tapat, Tindig Tenor. At maligayang pakikinig sa ating kabanata ngayon. At tatalakayin natin ang isang isyong sobrang importante sa kabataan at sa buong lipunan. Ito ang fake news at misinformation sa panahon ng social media. Sa isang pindot lamang, kaya nang baluktutin ng impormasyon ang isipan ng kabataan. Sa panahong mas madalas pang kasama ng estudyante ang kanilang telepono kaysa sa aklat. Dumarami ang nagiging biktima ng impormasyong mukhang totoo, ngunit sadyang dinisenyo para manlinlang. Ayon sa Presidential Communication Office, ang kabataan ang pinaka-vulnerable sa fake news dahil sila rin ang pinaka-expose sa social media. Malinaw sa SWS survey noong 2024 na 59% ng Pilipino ang seryosong nakikita ang problema sa social media platforms, samantalang 65% ang nahihirapan tukuyin ang totoo sa hindi, at ang pinakamadalas gumamit ng internet ang pinakaapektado. Sa Digital News Report 25, tumaas sa 69 an, sa Digital News Report 25, tumaas sa 67 ang pangamba ng mga Pilipino tungkol sa online disinformation, pinakamataas sa kasaysayan. Patuloy rin ang pagkalat ng maling impormasyon sa mga class group chat na humahadlang sa kakayahang maging kritikal at mapanuri. Unti-unti nitong sinisira ang kalidad ng diskurso at integridad ng edukasyon. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat ang simpleng paalala na mag-ingat sa internet. Kailangan natin ng mas malakas na media and information literacy programs sa mga paaralan. Kailangang ituro sa mga gustong pagsusuri ng sources, aktwal na fact-checking, at responsableng pagbabahagi ng impormasyon. Pati ang Philippine Information Agency ay nananawagan sa kabataan na maging mas maingat at mapanuri sa paggamit ng social media. Sapagkat sa huli, ang laban sa fake news ay hindi lamang para sa katotohanan. Ito rin ay laban para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sa mundong puno ng ingay at maling impormasyon, ang kabataang marunong magsuri ang tunay na tagapag-ingat ng katotohanan at ang siyang pag-asa ng mas matalinong lipunan. Kaya sa mga nakikinig sa kabanatang ito, maging mapanuri sa bawat impormasyon na inyong nakikita. Magtanong, manaliksik, at huwag basta-bastang maniwala. Sa maliit na hakbang, pwede nating labanan ang anino ng kasinungalingan sa ating lipunan. Salamat sa pakikinig at nakikinig kayo sa Dapat Tapat, Tindig Tenor. Salamat!